Hi, hello, good morning. Am I audible naman po ba? Yes po, sir. Ah, sige, antay lang natin saglit yung mga classmate nyo. Then, explain lang natin what will be your final project. Then, uploaded na naman po yung grades for the portal for the midterm. So, you can check na lang your grade for the midterm. Sa portal, uploaded na naman siya last week. Last time uploaded na naman siya. Yung mga problems dun sa prelim grade, so adjust naman po natin yan. So don't worry, papare-open naman po natin yan para ma-edit natin yung content nyo for the prelim. Okay? Actually, yung mga grades nyo naman for the midterm. So, actually, matataas naman yung grade nyo. Majority sa inyo is nasa line of 9. Oo, based naman dun sa quizzes and exam natin. Online naman lahat yun, di ba? So, I already returned na naman po yung mga scores nyo during the prelim and the midterm. So, kaya mati-check nyo medyo so tumaas yung mga grades nyo. Yan, halos majority sa inyo is line of 2. Okay, based lang din naman sa attendance, quizzes, and exam na nagawa natin during the midterm. Okay? So for the final naman, so will be a group project. So i-explain natin what will be the part or the content of the final project. Okay? So antay-antay lang tayo saglit. Siguro in 2 minutes start tayo. So based dito, nasa 20 participants pa lang tayo. Okay, kasi ah each member kasi may mga portion na gagawin. So, parang ma-explain lang natin. So, antay lang natin. Yung iba, siguro kung mga 25 or 30, kasi ano tayo eh. Wala pa tayo, ayan, nasa kalahati na naman tayo. Wala pa. Kasi 45 kasi tayo. So, at this moment, nasa 20 pa lang yung participants. Siguro in 2 to 3 minutes start tayo. Antay lang natin. Okay? Thank you.
Okay. So, again, good morning. Okay. So, today, explain lang natin further yung final requirement natin. Okay. So, one of the main responsibility for a system admin, so sabi natin, di ba, during the past few terms, sabi natin, system administrator, you can be anything. Di ba? So, dapat sabihin natin, dapat isa kang walking encyclopedia, which is lahat ng tatanungin sa'yo, alam mo. Okay, then basically, kung may iuutos sa'yo na responsibility or job, isa na yon ay ang pag-design ng isang network. Okay? So, as a system administrator, sabi nga natin, handle mo more on hardware, software, yung components sa bumubuo both for the hardware and the software. Then you have syempre, yung mga technical aspect in related for that, di ba? So, lahat gagawin mo. Lahat yun is trabaho natin. Di ba? So, pati yung pag-handle ng tao, ba sabi natin, pag system administration and is either would be on the management side, or be on the administrator side, or more on the technical side. So, all around tayo. Okay, so isa sa mga responsibility natin as a IT director, IT manager, CC administrator, or kano pa tawag under the network administrator natin, o system CC administrator. Ang dami, di ba? Ang dami. So, isa na sa trabaho nyo is technically, magsisimula tayo from the scratch, I mean. But, is yung pag-design ng isang computer network. So, this uh, final activity will be a group activity. So based naman dun sa master list natin is 45 tayo. So don't worry, wala naman po tayong defense na gagawin dito. It's more on the project presentation or project proposal lang naman to. Walang defense, walang presentation, more on the submission. Pero group activity siya, pero magkakaroon ng individual content. Meaning, ang project natin nahati siya into parts. So dapat each member may inputs on that certain parts. Kung hindi, wala kayong grade. Okay, ganun na naman kadali yun. Okay, group activity siya, pero kailangan siya mabuo within individual inputs. So dapat bawat scenario, bawat content, or bawat outline ng project may inputs. Okay? So, based sa list ko, 45. Ano? So, 45 tayo. So, 45. So, hindi maximum pa rin talaga ay 55. So, 5 members pa rin tayo. Diba? So, yun, 45. Divide 5. So, magkakaroon tayo ng 9 groups. Okay? Sakto, tig pa 5. So, pwede kayong mag-ampon pag kulang ang bawat members. You can ask sa group chat natin kung sino yung, o sa group chat na kung sino yung walang ka-member. So, pwede kayong mag-ampon ng ka-members. Okay? Para mabuo natin yung 5. Okay? So, it's a collaborative activity pero group output tayo. Okay, medyo madali lang naman yung content na gagawin natin. Okay. So magdi-design lang kayo ng isang computer network. So wala naman tayong prospect client na gagawin kasi ang design naman for a computer network is ano naman yan, in general naman yan. Nagbabago lang naman ang pagdi-design ng computer network based sa layout ng isang lugar o base kung gaano kadami yung component yung gagamitin natin. So, na-explain na naman natin ano yung function na administrator, system administrator, hardware administrator, software administrator, na-discuss na natin yan, iba't ibang klaseng server component, ano ba yung client, ano ba yung kailangan na bumubuo for a network. So, na-discuss na natin naman lahat yon. So, dito lang,
is magdi-design lang tayo ng certain network. Okay? So, designing lang po to ha. Hindi nyo naman kailangan ng client o prospect client para magawa ito sa design. Okay? So, medyo onti lang naman yung requirements natin for this project. So, meron lang tayong tatlong outline. Una, the project background, the design input, and design constraints. So for the project, so project background, nakalagay lang naman dyan, what is the project all about? What is your main objectives for that project? Ayan. And what will be the scope and delimitation? When we say scope and delimitation, ano lang yung kayang gawin at hindi kayang gawin ng network mo o ng design mo. Habawa, scope mo, um, gagawa kayo ng computer network for a coffee shop or for a computer shop or cafe, tapos pump shop sa taas. So it's up to you. O kaya sa isang small company. Ayan. So delimitation, ano yung mga hindi kayang gawin ng network design nyo o ano hindi kayang gawin ng proposal nyo. Yun naman ang more on the delimitation natin. Scope, more on what the project can do, delimitation can't do. Yun naman, delimitation iba yung limitation. Limitation kung hanggang saan lang pwede. Delimitation, yung hindi kayang gawin. Ha? Magkaiba yung limitation sa delimitation. Kasi minsan, ginagamit kasi natin limitation, diba? So, kung hanggang saan lang pwede. So, ang gagawin natin, delimitation. Okay? Yung hindi kayang gawing content. So, the project natin is either by work group or gagamit kayo ng client-server architecture. It depends sa inyo. So, alam natin, pag sabi natin yung work group, syempre, wala tayong server component. They can function as a group. Kahit sino sa kanila pwedeng mag-manage. Kahit sinong PC pwedeng mag-manage within the network. Pag sinabi natin client-server architecture, based na discuss natin, may isang component tayo na mag-handle sa lahat ng computer. So, it's up to you kung anong klaseng design yung gagawin natin. So, yun ang project background. So, the project, so explain nyo ano ba yung project na gagawin nyo? Pang coffee shop ba siya? Pang computer shop ba siya? Rentals ba siya? For a small company, so it's up to you. It's your group to decide kung anong klase. Design input, so dito ipapakita lang natin more on the design itself. So pag sinabi natin architectural plan, floor plan lang po yan. Yan lang. Ganun na kadali. Floor plan. Box type lang po ang gagawin dito. Pag sinabing box type, architectural, kwarto lang, walang laman. Okay? Siyempre, we have the network plan and the network floor plan. Siyempre, designs constraints, more on the tawag dito, for the design constraint, kasama lang naman natin ilalagay dito more on the quotations. Quotations type, sabihin, ano yung mga components na kailangan nyo, magkano isang PC, lahat ng gagamitin nyo mga furnitures and fixtures like aircon, lahat. Lalagay nyo lang din dito. So, isa-isahin natin yan based on the sample. Sample lang po dito. Later, sisend ko naman dito sa GC natin. Send ko na lang dito sa Facebook natin. Okay. Yan. So, nakikita naman yung screen ko, di ba? So, send ko sa inyo yung PDF nito. So, para masundan nyo na lang din. So, explain ko naman din naman kung ano yung content natin. Okay. So check. Send ko dito sa chat box natin. So, ano lang sa Facebook ko na lang sila ha. Sa GC natin. So, you can check the GC. Yeah, check. Architecture. Yeah. So, this is example content lang naman yan, ha? So, mababago naman yan based sa prepared yung sinabi. Okay? So, ito yung mga sample na pwede nyo ilagay
So the minimum, yan na. So the project background, so explain nyo lang all about the project itself. Ano ba yung project na gagawin nyo? Ano yung component ng project na gagawin natin? So talagay dyan the project. For example, ano dyan? This project aims to design a 3-floor computer shop building to be constructed along Metro Manila. So bahala kayo kung saan yung gusto ilagay. Kung saan lupalop ng Manila o ng Pilipinas gusto nyo ilagay yung project nyo. It's up to you. Sabi lang naman to, um, dami account, hindi naman, parang dami project na which is, sabi nga natin, in general naman pwede ma-apply siya sa lahat. So, bahala kayo kung saan nyo gusto i-construct. Gusto nyo sa BGC, gusto nyo sa, yan, sa Manila, sa school. So, it's up to you kung saan nyo gusto ilagay. Okay? So, talagay dito. The building aims to give the best performance in connectivity as well as the best aesthetics in design. The proposed project aims to design a computer shop network with high-speed internet through fiber connection. The computer shop is composed of 3 floors with different network connection and function for every floor. Yeah. The design of computer shop will be composed of approximately 65 computers, not including laptops and other wireless or wired devices. The building will have the best router, switch, desktop, laptop, printer available for commercial use. So pag sinabing yung outline ng the project, so nakita niyo naman yan, di ba? So the project natin composed ng project, objective, scope, and limitation. So pag sinabi natin the project, explain nyo lang ano ba yung project. Kwento nyo anong meron dyan sa project. Kwento nyo, ibig sabihin dapat medyo mahaba yung kung ano yung binubuo ng compute ng project nyo. Minimum PC, 50 PC, syempre, para mas maganda naman yung design, maggagawa ka ng network, 10 lang yung PC nyo. Naggawa pa kayo ng network pala kung 10 lang naman. So minimum of 50, maximum of 100. So nasa inyo na yun kung saan nyo no? Basta minimum PC 50, maximum is 100. So the project, explain nyo lang what is the project all about. Ikwento lang natin kung ano yung i-expect natin dun sa project na ginagawa. Okay? Then objectives. Okay, what is your main objectives kung bakit kayo magdi-design aside na kailangan nyo para mag-agree sa finance? So the main objectives or the project objective, elaborate nyo lang naman what will be your objectives on building the computer network or why you need to design a network. Diba? So nakalagay dyan, example lang naman to the project aim to enhance the basic knowledge in networking. Specifically, this project intends to practice design, project making with computer constraint standard, uses Packet Tracer, MS Visio, Wireshark, and B-like tools. Yeah. Kung saan kayo pwede mag-design ng network natin. Use design project documentation. Yeah, design a SOHO. SOHO means small office, home office network accomplishing 2 out of 3 requirements, specifically prioritizing performance and aesthetic standard. So objectives is why you need to build a computer network. So ano ba yung objectives natin? Bakit kailangan natin mag-build na computer networks? The project, explain nyo lang ano yung makikita sa project o what is the project all about. Then we have the project objectives. So objectives, i-rundown nyo lang bakit kailangan bumuo. Why do we need e-computer networks? Okay? So this is the example. Kunti lang naman itong ano natin. Siguro pag gumawa kayo dito, mga 10 pages lang naman to. Depende na yan kung gaano kadami gusto nyo. Okay? So that is the project objective. Okay? The project, explain the project all about. Then, pag sinabi natin project objectives, i-list down nyo lang yung mga objectives. Why do we need a computer network? Or why do we need these projects? Bakit kailangan ng project na to? Bakit kailangan ng computer network? So that will be your objectives. And last, under the project background, will be the scope and delimitation. Okay? So for example, for the project scope and delimitation, the project covers both for computer network and design. It includes the selection of best performing devices and assurance of ergonomic
strategies with the aid of appropriate design method and selection of materials by adapting those standards and controlled by multiple constraints. For example, scope. The scope, the project cover all the design of 3-floor computer shops. So, bahala kayo kung computer shop, coffee shop, a small office, home office. So, it's up to you. Yeah. It also includes floor plan, office level, as well as network design and standards, selection of products, and limitation. The network design is not yet tested in actual. Kasi bakit not tested in actual? Kasi design lang po yan. Wala pa yung implementation. Ha? Ang gagawin lang natin more on designing, not on implementation. Naintindihan ba? Designing, ha, not on implementation. Okay? The network can be simulated using packet tracer. So, ginamit lang naman niya yung mga limitation. Okay? So, under the project background, we have the project. You need to explain or you need to storytelling what is the project all about. Then we have the objective. Why do we need the computer network? Yan. Then project scope and limitation. It indicate what your project can and can't do. Okay? Naintindihan po ba? So, project ulitin natin, the first part will be the project outline. So, the project outline include the project. So, pag sinabi natin the project, anong meron sa project? Anong kailangan i-expect? Anong makikita sa project natin? Ayan, objectives, bakit kailangan itong proyekto na to? Why do we need this computer network? Okay? Oh, and why do we need to build the computer network? Yan ang objective natin. Then, scope, anong kayang gawin ng design nyo o ng project na to? And limitation or delimitation is up to you kung ano yung kaya at kung hanggang saan lang yung pwede at hindi pwede dun sa project natin. Okay? So yan yung first part, the project background. Naintindihan po ba yung first part o ng ating project outline? Yes po, sir. Okay? Yes, sir. So yung dami nito, bahala kayo kung gaano kadami construction. Basta minimum dito sa project design natin, minimum of 50 computer, maximum na yung 100. So bahala kayo kung isang buong first floor yon, 2 floor, 3 floor, 5 floor, is up to you. Okay? Nasa yung magkakagrupo niya kung gaano kalaki yung project nyo. Basta minimum of 50 computers, wala naman tayo kung ilang floor. Gusto nyo 10 floor yan? Tag sa 10 o tigi isang PC, o bahala kayo kung saan nyo gusto ilagay yung bawat PC. So yan. So sa project natin, minimum of 50, maximum of 100 computers. So yan yung para sa ating project scope and delimitation. Yan, yung design constraint lang, focus lang naman kayo on yan. Design constraint, yung magiging problema natin based on the design. Yan. The following concern consider design project, high speed, future-proof, high-end. The design of this project will prioritize based on the latest technologies. Yan. Aesthetics, ergonomics, and many accessories. Yung mga design constraints, yung mga focus natin on design o magiging problema natin on the design itself. Sino naman yung design constraints natin? Okay? Design constraints, ano yung magiging focus ng design and ano yung magiging possible problem based on the design. Okay? Okay. Next. So, we have the design inputs. Okay. So, design inputs, meron tayong 3. We have the architectural plan. We have the network plan. Ayan. Then, network floor plan. Okay. So, isa-isay na muna natin. Unahin natin the design input. So, pag sinabi architectural plan, floor plan lang po yan.
Floor plan. What do you mean by floor plan? Design lang naman yan ng kwarto, top view. Ano ba yung gusto saan? Saan ba kayo magdi-design? Pa-oblong ba siya? Pa-square? Pa-triangle? Floor plan lang po yan ha. Pag sinabi architect, babalin drawing na, yung sa design inputs natin, tatlo yan. Una, design ng kwarto. Pangalawa, design ng computer. Pangatlo, pinagsama mo lang yung design ng computer tsaka design ng kwarto mo. So una, architecture plan. Magdi-design lang kayo ng kwarto. Yan. Design lang kayo ng kwarto, wala kwarto lang. As in, sabihin gaano sabay naka-position yung mga, di ba, yung mga furniture and fixtures lang natin. As in, design lang ng kwarto. Magdi-design lang kayo ng kwarto natin. Okay, so ano yung magiging focus? Okay, floor plan, more on kwarto lamang. Naintindihan ba? Pag sinabing floor plan or architectural plan, kwarto lang po yan. Okay? Design lamang siya ng kwarto kung saan nakalagay yung mga gamit. Gamit like furniture and fixtures. So, baba, may isang bansa mo ilalagay saan nakalagay yung cabinet. So, bahala kayo. So, pag sinabi natin architectural plan, floor plan lang po yan. Katulad na nakita nyo. Yan, design lang naman yan ng kwarto. Okay? Design lang siya ng kwarto, nothing more, nothing less. Walang iba makikita kundi design lamang ng kwarto kasama yung building. Kung may pintuan ba siya, may kwarto ba siya, it's up to you. Okay? So architecture plan, more on the floor plan. Yung design lamang ng magiging kwarto. Yun lang po yun. Okay? Design lamang ng kwarto kung saan nyo pwedeng ilagay yung mga devices natin. Okay? So, floor plan, makita dyan kung meron siyempre, kung tatlong palapag yung design nyo, so magkatatlong, tatlong floor plan yun. Floor plan ng first floor, floor plan ng second floor, or third floor, o kung isang buong floor lang yan, hati nyo sa iba't ibang kwarto, it's up to you. Okay, architecture plan, more on the floor plan. Floor plan lang ha. Wala pa tayo masyado makikita mga devices dyan or on layout lamang ng kwarto kung saan ilalagay yung mga network natin. Okay? So, walang ibang design na pwedeng makita dyan or pwedeng mailagay dyan. So, pwede kayong gumawa ng floor plan sa Word, sa Paint, sa Tilu, tsagain nyo lang yan. Okay? And Visio, kung meron kayong Microsoft Visio, ganito lang naman yan. Ito lang yung kailangan makita natin. Ito lang, floor plan lang. Wala kayo ba makikita? Ito lang. Okay? So, bakit kailangan natin pag-aralan? Bakit kailangan ng floor plan? Kasi doon natin malalaman kung anong klaseng design or kung paano natin upo-position yung bawat components natin. Kung saan natin ilalagay yung printer, yung computer, saan natin ilalatag yung mga kable. Okay? So, ganyan lang ang floor plan natin. Okay? Kasi kailangan yung pag-aralan yan as a network designer. Kasi para alam mo kung saan yung pagagapangin ni computer, saan yung ilalagay yung wireless access point, si router, si switch, si PC1, si PC2, at kung ano-ano pa siya. So that is the architectural plan, more on the floor plan. So you can create on Microsoft Word. So depende na sa version ng Microsoft Word. So pwede naman tayo mag-create ng ganito. Or you can create sa Microsoft Visio. Yan, meron din naman mga MS Visio Online. Yan, so bahala kayo kung saan nyo pwedeng mag-design ng mga network diagram natin. Yan. So pwede kayong mag-design sa Microsoft Visio. So marami naman tayong mga online editor for that. Okay? So that is the architecture plan or also known as the floor plan. So kung may tatlong palapag kayo na gustong gawin, so dapat may tatlong
floor plan niya. Kung isang palapag lang na pagkakasya yung isang daan na PC, hindi isang floor plan lang. Okay, naintindihan po ba yon? Yun lang ang architectural plan. Okay? Yeah, so yung purpose natin architectural plan para alam natin kung saan yung sabi nga natin kanina para alam natin kung saan natin palalakarin yung bawat cables natin. Eh, second floor to. Yan. So meron tayong first floor kanina. Ito second floor. Yun ang purpose ng architectural plan, yung mga floor plan na sinasabi ko kanina. Sinasabi natin para dito, dito ko sa dito natin. Yan. Halimbawa, dito sa part na to, dito ko ilalagay isa-isa na lang para halimbawa, dito sa part na to, maglalagay ako ng router. Tapos pagagapangin ko yung cable sa area na to, sa portion na to. Yun ang purpose kung bakit meron tayong or bakit kailangan natin pag-aralan yung floor plan o tinatawag na architectural plan para alam natin kung saan ko ilalagay o kung saan natin ilalagay yung mga components such as router, switches, and your cable itself. Ayan, ito naman sa third floor. Ayan. So architectural plan, more on the floor plan. So bahala kayo mag-design na. Kaya papansin nyo tatlong layer yan. Ito, first floor, second floor, and third floor. Okay? Yan. So floor plan, more on the design lamang ng bahay or ng building na saan kayo gagawa para ma-identify natin kung saan natin ilalagay yung mga certain components. Para doon pala ma-visualize natin, paikot pala yung building na gagawin natin, pa square, pa triangle. So malalaman natin, makapag-isip tayo kung paano natin ikakabit yung bawat component. So that is the architectural plan or also known as the floor plan. Okay, naintindihan po ba? Una Opo, sir. is design ng kwarto. That is the architectural plan. Pangalawa, the network plan. So sa network plan, ano lang naman siya? Design lamang ng mga PC. Halimbawa, ganyan lang ang network plan natin. Bawa, may server nyo, anong connected kay server, saan connected si server. Yan lang yung network plan natin. Halimbawa, itong isang router na to connected sa isang switch. Tapos sa router may connected na mga wireless, printer, etc. So ganyan lang po ang network plan. Ha? Ano yung magiging itsura ng mga computer mo pag inayos natin? So halimbawa, si server, saan nakakonect si server? Tapos, sabihin natin si server, so parang ganito lang siya. So pag network plan, ganyan lang namin makikita natin sa network plan. Wala namang ibang makikita sa network plan. Ganyan lang, network plan. Sa floor plan, design ng kwarto. Sa network plan, design ng computer mo. Okay, design ng computer natin. Nagkamata itong ano po. Yeah, doon. So pag sinabi natin network plan, bawa, network plan, dito lang naman yan. Bawa, may server tayo, tapos meron kayong switch, ah, yan, switch router, ganyan lang. Tapos, sino mga connected sa bawat component na yan. Ganyan lang po ang network plan. Ganyan lang. Halimbawa, si server natin, saan siya nakakonect, di ba? That will be your network plan. Yun, may magiging design lamang ng
network mo. Halimbawa, patungo sa first floor, patungo sa second floor, patungo sa third floor. Ganyan lang po ang makikita sa network plan. Okay? Parang ito, yan. Ito yung sa first floor, ito yung sa second floor, ito yung sa third floor. Yan. So that is the network plan, ha? Una, floor plan. Yung design lamang ng kwarto, design lamang ng building, kung saan nyo ilalagay yung mga components natin. Pangalawa, network plan. Ito lang ang network plan natin. Ganyan lang. So, isang main router, connected doon yung mga access point, connected dito yung mga switch. Sa switch, connected yung bawat PC. Yan. So this is the network plan. Kung paano lang natin or kung paano nyo i-connect yung bawat devices. So ganyan lang yan. Okay? Wow, ito sa first floor, hindi connect natin sa second floor. For example, connect nyo sa second floor. Ito yung pa second floor. Nandyan yung switch sa first floor, connect nyo sa switch sa second floor. Tapos sa switches na yan, dyan natin ilalagay yung bawat PC. So ganyan lang po ang network plan. Tapos another switch connected naman sa third floor. Tapos connected yung bawat PC. So that is the network plan. Unang drawing, floor plan. Pangalawang drawing, network plan. Which is network plan, makikita mo lang doon yung mga component na gagamitin nyo. Such as router, switch, kung may printer kayo, kung may access point kayo. Yun lamang po ang makikita dyan sa network plan. Which is pwede nyo gawin yan sa Cisco, sa Cisco Packet Tracer para may design lang to. Pwede kayong gumawa sa Microsoft Visio, pwede kayong gumawa sa Microsoft Word. So that is the network plan. Okay? Then yung pangatlong drawing, pagsasamahin nyo lang. Pagsasamahin mo lang yung floor plan mo, tsaka yung uh, na network plan. Sabihin nakalagay, ilan yung PC nakalagay sa first floor, ilang PC nakalagay sa second floor, ilang PC nakalagay sa third floor, saan nakaposition yung bawat PC. So yun lang po ang design plan natin. Okay? Architectural plan, floor plan. Network plan, yung design lamang ng PC. And network floor plan, yung floor plan mo, tsaka yung network plan mo, pagsasamahin mo lang. Okay, ibig sabihin, ito yung ano natin, di ba? Ito yung floor plan natin. Ayan, this is your floor plan. Di ba? Yan, ito yung network plan. So, yung floor plan, tsaka yung network plan natin, pagsasamahin nyo na lang. So, ito na yon, ito yung makikita natin. Which is sa bawat, unang design natin sa first floor, nakalagay na doon yung mga PC. Yan, dapat makita natin kung saan nakaposition na yung mga PC natin. Ilang PC nilagay nyo sa first floor, dapat makita ko 17 PC o 18 PC sa second floor, sa third floor, and kung kada ilang floor yung gusto natin. Okay? Naintindihan po ba? Architecture plan, floor plan. Floor plan lang po yon, yung design lamang ng kwarto. Okay? Kung network plan or computer network plan, design lamang ng network. Network design lang naman yon. Okay? Then, pag sinabi natin network floor plan, nandun na lahat. Nandun na yung mga furniture and pictures. Ibig sabihin, may mga cabinet kayo, may mga table, may aircon, o kahit anong design na gusto natin. Sabihin po na siya. Nandun na yung design ng kwarto, design ng network ko, nakaposition na lahat ng PC. So that is the network plan. Naintindihan po ba? So, architecture plan, ulitin natin, architecture plan, floor plan lang, design lamang ng kwarto. Computer network plan, design lamang ng computer network nyo, which is makikita lang doon yung mga
router, switch, access point, printer, and computer na gagamitin nyo within the network at kung paano nyo siya kinonect. Okay, kung paano siya kinonect. Ganyan lang naman ang floor plan. Network floor plan. Okay, then pag after that, hindi ano lang naman natin, hindi na hihiwa-hiwalay lang natin para at least ma-determine lang natin yung magiging position ng component. Then, yung pangatlong design constraints natin is the network floor plan. Architecture, ito yung floor plan. Okay? Network plan, ito yung network design mo naman. Ito na yung network design natin. Okay? So makita lang natin dito mga PC, printer, yan. Which is nandun naman sa PDF natin kanina. Okay? Then, syempre, pag sinabi natin network plan, ito na yung floor plan, and the network plan. Okay? So, nakaposition na yung mga cabinet, sa may table, nandun yung PC, nandun na lahat, may kita natin. Okay, top view lang naman tayo, hindi mo na kailangan siya gawin 3D ha. So, okay lang naman kung paano nyo i-design, basta makita lang naman natin yung mga components. Okay, so project background, i-explain nyo lang anong meron sa project, objectives natin, and scope and delimitation. And design inputs, more on the design ng floor plan, yan, architecture plan o yung floor plan lang natin. So kung tatlong palapag, tatlong floor plan yan. So it's up to you kung gaano kadaming palapag. So network plan, network design lang naman yan. So isang entire network design lang naman yan. So ito lang naman po yung network plan natin. Ito lang makita natin sa network plan ha. Wala nang iba. Okay, then pag sinabi naman natin na network floor plan, ayun na, magkasama na yung network design mo tsaka yung floor plan na ginawa na. And lastly, constraints natin is more on the quotation lang naman yan. Ha? Ibig sabihin, pricing, ilang PC kinuha natin, 100 PC, anong specs ng PC, magkano yung presyo at yung total. Yun lang naman po, more on the quotation. Lahat po yun ng gagamitin nyo, gagawa nyo ng quotations. Bawa, kasama na yung printer, yung access point, lahat ng gagamitin nyo sa pagbubuo ng network. That includes the hardware, the software, nakalagay, lahat yung may presyo. Kung gusto nyo magsimula from the scratch, kasama yung mga huwag din natin isama yung furniture and fixture. Pag sabi natin yung furniture and fixtures, ayun, mga upuan, lamesa, aircon, mga gagamitin sa... Ang gagawin lang na pricing is pricing lang ng hardware at software na gagamitin nyo within the network. So that is the design constraints or the trade-offs. Yan naman yun, trade-offs. Yung mga ginamit na models, ayan, mga specifications, specification ng bawat computer, lahat ng component na may kita, lalagyan nyo ng specification at lalagyan nyo ng presyo at ito total natin. So that will be the design constraints. So the design constraints more on the pricing na mga gagamitin natin kaya nalagay dyan trade-offs. Trades-off more on the financial side. Okay, magkano ba gagastusin sa pagbubuo ng computer network? Hindi kasama yung pagtatayo ng building, yung magagamitin sa loob ng office o ng business, hindi nyo na isasama yun. Ang lalagyan nyo lang ng presyo is yung gagamitin na hardware, software ng ating network design. Okay? So this will be your final project. Ano lang? Group yan. Okay? So basta minimum lang naman natin 50, maximum natin 100. So it's up to you. So siguro 10 pages lang to. Mga ganun. Ganun kada. Hindi naman ganun ka. Siguro dadami lang yan kasi may net. Kung tatlong palapag yung network, yung building nyo, syempre tatlong floor plan yon. Tatlong network plan yon o 6 na pages na. Isang network plan, 7 pages.
Ito sabihin natin, scope delimitation nyo, 2 pages lang to. Siya. O, design constraints nyo, yung mga presyo nyo, mga, ganun. Hindi naman naabot ng mga 20 pages to. Okay, so naintindihan ba yung gagawin natin final project? So the final project natin is a group project. So magdi-design lang kayo na, o gagawa lang kayo ng project proposal na meron lang tayong 3 parts. Project background that includes the project. Explain, storytelling nyo lang, kwento nyo lang ano yung may expect natin sa project. Objectives, bakit kailangan natin gumawa ng project? Bakit kailangan itong project na to? Yan. Scope and delimitation, ano yung sakop ng project nyo, yung kaya o hindi kayang gawin ng network natin. Yan, that will be the scope and delimitation. Design inputs, meron tayong floor plan or also known as the architecture plan. Then meron tayong network plan, yung network design lang natin. Saan connected si PC, saan connected si server, si router, si switch, so paano mag-connect. Then yung network plan, that include the floor plan plus the network plan. Meaning magkasama yung floor plan natin tsaka yung network plan natin. So makikita natin sa first floor, ilan nilagay yung PC, sa second floor, sa third floor, fourth floor, o kahit ilang floor yan. Okay? Then dito sa network floor plan, makikita na yung connectivity. So kung saan nyo pinadaan yung cable, saan kinonect sa i-connect yung router 1 patungo sa switch sa second floor, so on and so forth. So dito sa network plan, makikita natin lahat. Makikita natin yung printer, makikita natin yung PC, makikita natin yung router, switch yung kable na dumadaan sa ano natin. Okay? Sa floor plan natin. Okay? And design constraints, more on, ano lang naman yan? More on the price. Okay, more on the pricing content, mga component. Yeah, so this is the example of a network floor plan. Yeah. So this is example of a network floor plan. Yan. So sa kwarto na to, na-connect kung paano nyo connect yung mga PC. So this is the example of a network floor plan. Oh. Ayan, this is also example of a network floor plan. Ayan. Top view lang yan. Ito, sa programmers department, may 3 PC. Ayan, pinadaan yung kable. Yan. Lahat na makikita. Sa manager, may mga kable. Yan. That this is the example of a network floor plan. So, makita na natin yung design ng floor plan mo. Tapos, pinagapa mo na lahat ng mga component natin. So, dapat ganyan din makikita natin sa ating network floor plan. Okay? Yan. Para may idea naman kayo. So, that is the network floor plan. Okay? So, do you have any questions po ba dun sa ating gagawin for the final project? So, ano lang naman yun na more on the designing side na meron na hati lang sa 3 outline. So, kung gaano kadami yung pages or gaano kadami yung network plan nyo is up to you. Basta ang requirement lang po natin, meron tayong minimum of 50 PC and maximum of 100 PC. So, it's up to you po yan. Okay? Sir, pwede po 6 members. May magkukulangin yung iba. Pero sige, mag-submit muna kayo ng mga members. So, tingnan natin para malaman natin kung sino yung may mga mag-aampon or magpo-content. Okay, you need to send mo na yung mga list para malaman natin kung saan natin pwedeng isingit yung mga. Okay.
So mga final exam kasi natin is hanggang next week exam natin. Pero sige, pwede ko na ma-extend yan kasi ang encoding ng final grades kasi natin was in January 29 to 31. Okay? So more on the project content tayo. So kung malit naman tayo, okay lang naman yan. Basta wag niyong papaabutin yung submission for the final project nyo hanggang katapusan. Kasi encoding yung final grade, so ito schedule send ko lang sa inyo. Final examination, January 15 to 20, so that is next week. And January 21 for NSTP only. So encoding yung final grades is January 29 to 31. So, so pwede naman natin ma-extend yung submission until the 28 siguro. At Sunday pala yun. So ito kasi exam week natin, siguro pwede naman natin ma-extend yan until this 22, 24. So it's up to you naman. Basta huwag lang paabutin ng 29 hanggang 31 kasi this will be the encoding. So okay naman kasi online lang naman tayo. So pwede nyo naman i-submit yung mga content natin dito. Okay, so final project. Pero dapat in each project naka-indicate kung ano yung mga ambag ng bawat miyembro. Okay, kung wala ambag, huwag isulat. Okay? Kung walang inambag hanggang sa entire duration, wag isama. So, para siya na rin na mahirapan pagdating ng completion. Okay? So, may nag-send. Ayusin ko na lang din naman to. Send nyo na lang dito sa GC natin yung magkaka-member. So, para ako na lang mag-a-adjust kung paano natin gagawin. So, meron na tayong Somoza, Diesel, Pasqua, Roperos, and Francis Valles. So, meron nag-send ng group. So, sige, mag-send muna kayo ng group dito sa chat box natin dito sa group sa GC natin. Tapos ayusin natin yan pag may nakapag-submit na lahat. So at all kasi 45 tayo. 45 tayo dito sa section natin. So based dun sa monitoring natin. Pero parang meron bang dito? Wala ba ako? May ano ba ako dito? Parang may hindi po pasok sa hindi ko lang sure kung sino. So basta send mo na kayo ng group, ako na lang mag-a-adjust para kung pwede mag 6, 5, 4, so ayusin na lang natin. Basta send muna kayo ng members, so tsaka natin i-decide kung pwedeng mag 6, mag 4, or whatever. So para i-ano lang natin. Pero kasi parang nag 44 lang ata kayo. May, kasi, ay hindi, 43. Hindi ko sure dito sa dalawa eh. Si Conanan tsaka si Lysol. So, tama ba? Si Kunanan kasi parang walang grade. Oh, si Kunanan tsaka si Lysol. So, para maging 43. So, basta send mo na kayo ng group. Tapos, adjust natin yan. Kung pwede kayo mag 6. Okay? Ano nilang natin. Pero at this moment, 45. Pero parang nasa 43 lang kasi kayo. Kasi si Kunanan tsaka si Lysol. Okay? So, the project outline, ito yung gagawin. I send the sample na rin po dun sa chat box natin, yung PDF files. So, may extension naman niya. So, don't worry. Pag sabihin nyo, sir, napakiklikan, 3 meetings lang masasubmit niya. So, you can submit naman until the 27th kasi online submission lang din naman niya. So, parang mag-grade kayo. So, the encoding will be on the 29th until the 31st of January. Okay, pero huwag niyo paabuti ng 29 ha. Mas matatapos niyo sa ma-submit, mas maganda. Okay? So, do you have any questions po ba? Wala na po, sir. Wala. Okay, so kung may concern kayo sa project, you can message me naman po para may entertain naman natin yung project. Okay, so pwede man tayo mag-meet by Thursday, so send link pa rin naman tayo if ever. Okay, so para ma-explain further pa naman natin what will be the project content. Okay po. So that's it. So if there's no questions, so that will be all for today. Ayan. So, pag-isipan nyo na yung magkaka-member, isa nyo dun sa GC natin, sa Messenger, para ano lang natin, i-adjust natin yung groupings. Okay? So, that's it. So, thank you po. So, bye-bye. So, may question, PM lang kayo dun sa GC natin. Okay po. So, thank you. Bye-bye. Ingat.
po, sir. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you, thank you.